sabihin mag-start tayo ng exactly 7, pero alam mo naman natin, may mga obstacles na dapat natin ayusin. But anyway, as of now, meron tayong 48 participants. So medyo mas marami tayo compare last February Panagbenga Fishing Tournament. So, bagong lahat, para hindi ko makalimutan, gusto kong pasalamatan natin si Mayor Magalong na siya mismo ang nag-support dito na naman sa 10 fishing tournament natin para sa prizes natin. At least yun, malaking tulong na rin yun. And the rest will be shouldered, lahat, trophies, shirt, guide, mga coordinators, lahat. May isi-shoulder na doon sa registration fee ninyo. Kasi meron nag-question sa akin noon eh. At least gusto ko rin i-open sa inyo. Sabi nila, Burnham is owned by the government, which is true. Bakit pala daw ako naniningil ng fee sa government daw to? So ang sagot ko is, well, hindi naman libre yung prices eh. Hindi naman libre yung trophies, hindi naman libre yung t-shirts. Lahat hindi naman libre. Yung mga nagpapatakbo nga dyan eh, may fee eh. Hindi ko maintindihan yung mga gustong tumira sa atin, pero actually na-control din yun kasi alam mo naman mga most likely mga politician eh gustong i-pull ako eh dahil alam nila na malapit ako kay Mayor Magalong. But anyway, nakayos na yun. This time continuous pa rin ang fishing natin, pero it's gonna be better kasi aayusin itong lake, i-rearrange, rehabilitate ito na maglalagay yata sila ng area for fishing area dito, and it's gonna be done next month. So by next year meron ulit tayong fishing tournament. Ihahabol ko sana sa Baguio Day, which is September 1. Wag na. Then ito pa pala, in-open ko to dahil para alam niyo yung napalitan nyo siguro na ang fishing will be institutionalized. Ako ang nag-move doon with the help of one of our supporter na konsehal. Eh para lumalabas eh, yung mga nandun na sa loob, sila na may plano na pa-institutionalize yun eh. Ang dami na gustong gumapang eh. So, sad to say, pinak out ko yun, hindi ko na itutuloy. Alam niyo bakit? Mas maganda pa rin yung tayo eh, yung organization natin na sa private. Nandiyan naman kayo na parating sumusupport sa atin eh. Kung wala kayo, wala tayong fishing, wala tayong pagkukulan ng budget. Kaya malaking bagay sa akin to na kayo nandito para tuloy-tuloy ang hobby natin. This is a hobby, it's passion. Ito mga passion ko nandun sa US no? Hanggang sa naisip ko na pumunta rito. Ngayon merong nagtatanong sa akin, how is fishing started in Baguio? Marami pa rin hindi nakakaalam yan. Bakit nagkaroon bigla? Actually, I was the one. Hindi ako natatakot na magsabi sa inyo na I was the one who started ng fishing ng Baguio. I started Baguio noong March 20, 2022. I asked the mayor kung pwede akong mag-fishing dito. Ang sagot niya is, yes, kasi meron siya nakita na magiging outcome in the future, like in 5 years or in 3 years. Nakita na niya eh. Go, sabi sa akin. So, nakakatuwa nga, ako lang nag-fishing nung araw dito, mag-isa ako. Ngayon, ang daming nakuhuli sa akin dito kasi bawal mag-fishing, mga security, minsan may mga pulis pa ang pumunta dito. So, ang ginawa ko, parang stop yung sita-sita sa akin, nag-ask ako ng permission to have a fishing license. So far, May 2, 2022,
binigyan ako ng fishing license under the help of SEPMO Head Attorney Diwas ng fishing license dito sa Baguio. Ako lang nabigyan ng fishing license. Tuwa-tuwa rin ako dahil mag-isa lang ako. Everyday nakakahuli ako ng more than 20 na malalaking isda rito. Iba-ibang klaseng isda. Remember that? May 2022. That was 3 years ago. Then, na-recognize yun hanggang sa dumating ang mga media student na nakipag-meet sa akin dito. That was June 7, 2022. Lahat kami dito nag-fishing, nag-enjoy din sila. Then June 12, 2022, yun ang start ng first fishing tournament dito sa Baguio. And I had it with the help of the SEPMO, and we celebrated the Saling Festival. Doon nag-start yung first fishing tournament. June 12, 2022, that was 3 years ago. July 8, 2022, I conducted a free fishing clinic. Doon, dito pala. At alam niyo ba kung sino ang first student ko? Si Mayor Benji Magalong at saka si Atty. Renan Diwas. Dalawa sila, nakahuli sila ng isda. Tuwan-tuwa sila. Sila yung mga na tumutulong sa atin so far. Then September 1, 2022, yun ang second fishing tournament ng Baguio. That's Baguio Day. Dami din sumagdan. I think nakapag kami ng almost like 65 participants. That was the second one. The third one, September 14, 2022, nag-release kami ng 2,000 red tilapia. That was 3 years ago. So, ang mahuhuli nyo ngayon, sila, malalaki na sila. Kaya makikita mo yung mga kulay nila is red, minsan white. December 18, 2022, that was our third fishing tournament. Then, the following year, April 1, that's our fourth fishing tournament, 2023. Then May na sunod na naman, November 25, 2023, that's our fifth fishing tournament. Yung sixth fishing tournament namin na sundan uli, that was next, March 16, 2024. That's the sixth fishing tournament. Then sumunod ang June 12, 2024. That's our seventh fishing tournament. Baguio Day again, September 1st. That's our eighth fishing tournament. Then sumunod this year, yung Panagpenga, which is February 15, 2025. Yun ang pinaka-9th fishing tournament. And now, we're having our 10th fishing tournament, and probably, hopefully, sa September 1st, we're gonna have another 11 fishing tournament. So, hopefully, meron kayong nalaman tungkol sa fishing ng Baguio, at sana nandiyan pa rin kayo na magsusupport sa amin para continuous itong passion na to. And besides, meron dyan ang mayor natin, nandyan ang SEPMO, nandyan ang admin, nandyan din ang mga councilors na sumusuporta sa atin. Kaya tuloy-tuloy ito. Okay.